Habang naglalakad sina Ash at ang kanyang mga kaibigan sa gubat patungong Cinnabar Island, isang Jigglypuff ang sabik na nakasunod sa kanila. Naalerto sila sa presensya ng isang magnanakaw. Sinubukan ni Ash na utusan si Pikachu na atakihin ang magnanakaw, ngunit natakot si Pikachu sa baril nito. Gayunpaman, lumabas ang isang Growlithe at inatake ang magnanakaw, dahilan para mabitawan nito ang baril. Dahil hindi na natatakot, nakuhang kuryentehin ni Pikachu ang lalaki hanggang sa sumuko ito. Biglang sumugod ang isang kawan ng Growlithe sa gubat at pinalibutan sina Ash. Inisikaso ni Officer Jenny at iba pang pulis ang nakahandusay na magnanakaw, bago inakusahan si Ash na sinadyang atakihin ito. Ibinunyag niya na ang lalaki ay isang pulis na nagsasanay ng mga Growlithe para sa kanilang specialized K9 unit. Tiningnan ni Ash ang datos ng Growlithe sa kanyang Pokédex habang pinupuri nila ang kapulisan sa pagpili ng Pokémon. Ipinakita ni Jenny na kaya niyang kontrolin ang mga Growlithe gamit ang serye ng mga voice commands na nagpamangha kina Ash. Lihim na nakikinig ang Team Rocket mula sa isang puno at ipinaliwanag ni James na may plano siyang hulihin ang mga Growlithe para kay Giovanni. Sa istasyon ng pulisya, gutom na kumain sina Ash. Habang kumakain, pinuri ni Ash ang katapangan ng mga Growlithe at sinabing mas matapang pa sila kaysa kay Pikachu. Gayunpaman, sinaway siya ni Brock at Misty at sinabing hindi naman sinanay si Pikachu para sa ganoong sitwasyon. Tinanong ni Ash si Jenny kung pwede niyang isama si Pikachu sa pagsasanay ng Growlithe Squad, at pumayag naman ito. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising sina Ash at Pikachu sa pito ni Officer Jenny. Matapos ang paulit-ulit na paggising, napilitang bumangon si Ash. Sa training yard, sinabi ni Jenny na lalabanan ni Pikachu ang isang Growlithe sa obstacle course. Sinabi rin ni Jenny na kailangang sumali ni Ash, na ikinagulat niya. Pag-umpisa ng pagsubok, nauna sina Ash at Pikachu pero napatigil sila sa isang mababang lambat. Gumapang sina Jenny at Growlithe sa ilalim at sinundan sila ni Ash, pero nasabit ang buntot ni Pikachu, kaya nakuryente nito ang lambat, bagay na ikinayamot ni Ash. Nahirapan din sila sa pag-akyat sa pader, na nagresulta ulit sa pagkakuryente ni Ash kay Pikachu. Kahit natalo, ayaw tanggapin ni Ash ang pagkatalo dahil gusto niyang maging mas malakas pa si Pikachu hanggat maaari. Biglang pumasok ang isang bus na hugis Growlithe at winasak ang pader. Nagpakita ang Team Rocket at binigkas ang kanilang moto. Pinalibutan sila ng Growlithe Squad. Ibinahagi ni James ang kanilang layunin na gamitin ang mga Growlithe para magnakaw sa mga bangko at museo. Tumanggi si Jenny, ngunit nagsuot lang ng gas mask sina Jessie at James at nagpakawala ng gas na galing sa canister na may larawan ng gloom. Dahil sa gas, nag-umpisang umubo ang lahat at nawala ang pang-amoy ng mga Growlithe. Nagpakawala rin sila ng helium na naging dahilan para tuminis ang boses ng lahat. Sinubukan ni Officer Jenny na utusan ng mga Growlithe na umatake, ngunit dahil sa tinis ng boses niya, hindi siya nakilala ng mga ito. Nagpalit naman ng uniformeng pangpulis sina Jessie at James. Gumamit si Jessie ng voice synthesizer para gayahin ang boses ni Officer Jenny, dahilan para mautusan niya ang mga Growlithe na ilagay sa house arrest ang tunay na Jenny. Habang tinatali si Jenny, naghanda ang Team Rocket na isakay ang mga aso sa kanilang van. Sinubukan ni Ash na pigilan sila, ngunit hinarang sila ng mga Growlithe. Sinubukan ni Ash na gamitin ang iba pa niyang mga Pokemon, ngunit napagtanto niyang naiwan niya pala ang kanyang mga Pokeball sa kwarto, ganon din sina Misty at Brock. Aatakihin na sana sila ng mga Growlithe pero napigilan ito ni Pikachu gamit ang Thunder. Napagtanto ng Team Rocket na pwede rin nilang hulihin si Pikachu. Nagpalit ng damit si Jessie at ginaya ang boses ni Ash gamit ang synthesizer para utusan si Pikachu na pumasok sa van. Ganun pa man, hindi naloko ni Jessie si Pikachu, at ipinaliwanag ni Brock na hindi madaling sirain ang ugnayan ni Ash at Pikachu. Ginamit ni Jessie ang mga Growlithe para umatake, ngunit paulit-ulit silang natalo ng kuryente ni Pikachu. Bumagsak si Pikachu sa lupa dahil sa labis na paggamit ng kuryente at pagkahilo. Saglit na pumasok si Jigglypuff at kumanta bago umalis, na nagbigay ng pagkakataon kay Jenny na makawala sa tali. Sinubukan niyang kausapin ang mga Growlithe para matauhan ang mga ito. Nang kagatin siya ng isa sa mga ito, tinitigan lang ito ni Jenny hanggang sa maalala nito ang kanilang mga pinagsamahan, dahilan para makawala ito sa kontrol ni Jessie. Natauhan na rin ng ibang Growlithe at nagalit ang mga ito sa Team Rocket. Nang mapagtanto ang panganib, tumakas si Meowth gamit ang van, at hinabol siya ni Jessie at James habang kinakagat ng mga Growlithe sa puwet. Pagkatapos nun ay bumalik na ang mga Growlithe kay Jenny. Napagtanto ni Ash ang kanyang pagkakamali, at sinabi ni Jenny na may natutunan din siyang leksyon. Bago maghiwalay, pinaglaruan ni Brock ang naiwang synthesizer para sabihin sa kanyang sarili na mahal siya ni Officer Jenny gamit ang boses nito, pero tinawag tuloy siyang kaawa-awa ni Misty. Pagkaalis nila, iniwan na ni Brock ang synthesizer sa daan. Lumabas si Jigglypuff mula sa damuhan at interesadong tiningnan ng synthesizer.
Pinapakain ni Misty ang kanyang togepi ng rice ball habang pinupuri ni Ash ang galing ni Brock sa pagluluto. Sa ere, binuo ni Brock ang isang perpektong rice ball at sinabihan sina Ash at Misty na kumain ng marami hanggat gusto nila. Lingid sa kanilang kaalaman, isang misteryosong estranghero ang nakatingin kay Ash gamit ang isang kamera. Sinabi niyang nasa paningin na niya si Pikachu at naghahandang hulihin ito. Gayunpaman, ang kislap mula sa lens ng kamera ay naging dahilan upang maalerto si Ash sa presensya ng estranghero, kaya natulak niya ang iba palayo. Matapos makabawi, nagtanong si Brock kung ano ang ikinagulat ni Ash. Kinomport ni Misty ang kanyang togepi at sinisi si Ash sa pagpapaiyak dito. Sinabi ni Ash na akala niya ay may nagbabalak na bumaril sa kanila at itinuro ang pinakamalapit na damuhan. Hindi naniwala si Misty at bumalik sa pag-aalaga sa kanyang Pokemon. Sinabi ni Ash kay Brock na talagang may tao doon, ngunit binaliwala ito ni Brock bilang guni-guni lang ni Ash. Desididong patunayan ang kanyang sinasabi, inilabas ni Ash ang kanyang Squirtle at inutusan itong gamitan ng water gun ang mga talahib. Lumabas ang estranghero mula sa pinagtataguan nito at sinabihan si Squirtle na itigil ang pagbasa sa kanya. Sumunod si Ash at ibinalik si Squirtle sa Pokeball. Tinanong ni Misty kung ayos lang ang estranghero at kinumpirma nitong gumagana pa rin ang kanyang kamera. Nagpakilala ang individual bilang isang profesional na Pokemon photographer sa pangalang Todd at dapat daw ituring ni Ash na isang karangalan na gusto niyang kunan ng litrato ang kanyang Pikachu. Nagtaka si Brock kung bakit hindi humingi ng permiso si Todd kay Ash at ipinaliwanag ni Todd na ayaw niyang magmukhang staged o planado ang itsura ng Pokemon. Samantala, sa bahay ni Todd, ipinagmalaki niyang siya ang kumuha ng kaisa-isang kilalang litrato ng buhay na Aerodactyl. Walang naniwala sa kanya, kaya napaluhod si Todd sa lupa. Nagmamadaling lumabas si Todd ng kwarto at inabutan sina Ash ng kopya ng Pokemon Times para patunayan ang kwento niya. Napansin din ni Ash na nakunan siya ni Todd habang buhat siya ng Aerodactyl na ikinagulat ng photographer. Nagkomento si Todd na nakakatuwa ang paraan ng tadhana sa pag-uugnay ng mga tao at sinabing sumikat siya dahil sa litratong yun, ngunit si Ash ay hindi man lang nabanggit. Humingi ng paumanhin si Todd kay Ash sa inasal niya kanina at nangakong ipaghahanda sila ng almusal bilang pampalubag loob. Inalok niya silang gawa ng pancakes na tinanggap naman nila. Habang kumakain sina Ash ng pancakes, naghanda si Todd na kunan ng litrato ang kumakain na si Pikachu. Sinabihan ni Todd si Pikachu na huwag tumingin ng diretso sa camera, ngunit pagpindot niya ng flash, hindi sinasadyang nakuryente siya ni Pikachu. Tinanong siya ni Misty kung bakit napakahalaga na kunan ng Pokemon ng natural, at ipinakita ni Todd ang kanyang pader na puno ng mga litrato ng Pokemon. Napansin ni na Brock, Misty, at Ash ang kaibahan sa mga litrato ni Todd, at ipinaliwanag ni Todd ang kanyang intensyon sa pagkuha ng litrato. Pinuri ni Brock ang pananaw ni Todd at inalok nila kay Todd na kunan din ang iba pa nilang Pokemon. Gayunpaman, magalang na tumanggi si Todd at sinabing ang tanging Pokemon na gusto niyang kunan ng litrato ay si Pikachu. Tumanggi si Todd na sabihin kung bakit si Pikachu lang ang gusto niya, na ikinadismaya ni Ash. Nang sundan ni Todd si Ash sa labas, naalala niya ang isang matandang mag-asawa na nakiusap sa kanya na kunin si Pikachu para sa kanila. Habang kumakain sa isang restaurant, tinanggal ng Team Rocket ang kanilang mga disguise. Sa parke, naglilinis sina Ash at Pikachu sa pampang ng ilog. Nang biglang sumulpot si Todd para kunan si Pikachu, humarang si Ash at sinabing kailangang mas bilisan pa ni Todd. Ipinahayag ni Todd na gagawin niya ang lahat para makakuha ng litrato ni Pikachu. Samantala, nagsimulang gumawa ng patibong na hukay ang Team Rocket habang naglalakad si Todd sa daan. Habang sinusuot nila ang kanilang mga pang-disguise, humingi ng paumanhin si Todd dahil hindi pa niya nakukuha si Pikachu. Bago pa masabi ni James ang tunay nilang motibo, hinila siya palayo ni Jessie. Habang naglalakad sina Ash sa daan, inihanda ni Todd ang kanyang gamit sa kamera. Sinabi ni Ash na hindi naiintindihan ni Todd ang emosyon ng Pokemon, na ikinagulat ni Todd. Pagkatapos ay nahulog si Ash sa patibong ng Team Rocket kasama sina Misty at Brock. Sabik na nanood ang Team Rocket sa gilid ng daan habang sumilip si Todd sa malaking butas. Matapos subukan ni Todd na iligtas sila, lumabas si Pikachu sa perpektong posisyon ni Todd habang naghahanda itong kumuha ng litrato. Dito na nalaman ni Meowth na magaling si Todd sa paghuli ng Pokemon, pero hindi literal kundi sa litrato lang, na ikinainis ni na Jessie at James. Nang makuha na ni Todd ang kanyang perpektong shot, nagsimulang gumuho ang lupa sa paanan ni Ash. Naghagis ng lubid si Todd sa tatlo, ngunit nahulog sina Ash at Pikachu sa sistema ng mga tubo sa ilalim. Habang kumakapit sina Ash at Pikachu, binalaan sila ni Todd na papunta sila sa talon kaya nagsimulang lumangoy si Ash sa kabilang direksyon. Gayunpaman, walang nangyari at nagsimulang mahila sina Ash at Pikachu. Dahil sa mabilis na pag-iisip ni Todd, nakakapit sina Ash at Pikachu sa strap ng camera ni Todd at nahila sila sa ligtas na lugar. Gayunpaman, nagpakita ang Team Rocket kay Todd at ibinunyag ang tunay nilang intensyon.
Matapos hulihin ni Meowth si Pikachu, naghagis si James ng ilang bomba sa talon para mas mahirapan si Todd na hilahin si Ash paakyat. Kinuha ni Ash ang kamera ni Todd at nagkunwari na kukuhanan ng litrato ang Team Rocket para patagalin ang oras, dahilan para sumabog ang bombang hawak sa kamay ni James. Pagkatapos, pinagamit ni Ash ng Razor Leaf si Bulbasaur para butasin ang lambat na nagkukulong kay Pikachu. Hinabol at pinaghahampas ni Bulbasaur ng baging ang tatlo, kaya napilitan itong tumalon sa ilog. Dinala ng agos ang Team Rocket sa talon, at nahulog sila sa tubig sa ibaba. Saglit na nagtawanan sina Ash at Todd nang makabalik si Pikachu, at ipinakita na magkaibigan na sila. Nagulat sina Brock at Misty at nakisali na rin sa tawanan. Kinalaunan, nang subukan ni Todd na kunan ng group picture silang apat, nagtapos ito sa pagkadulas ni Todd sa isang rice ball at pagbagsak kina Ash. Ipinakita sa litrato na nagtatawanan sila habang nakaupo sa lupa. Habang kumakain si Ash at ang iba pa kasama si Todd, binanggit ni Misty na halos lahat ng gym badges ni Ash ay nakuha niya sa ibang paraan at hindi sa laban. Dahil dito ay nabulunan si Ash sa kanyang pagkain. Matapos makabawi, ipinahayag ni Ash na gumagamit siya ng talento para manalo sa laban, at isang talento din naman ang pagiging swerte. Nang sabihin ni Misty na sa Team Rocket lang naman palaging nananalo si Ash, nagalit na si Ash at hinamon si Misty sa isang laban. Gayunpaman, pinutol ni Todd ang kanilang pagtatalo at ipinaalam kay Ash ang tungkol sa Pokemon League admission exam. Sa gusali para sa pagpapalista, ipinaalam ng desk clerk kay Ash na ang kailangan lang niyang gawin ay pumasa sa isang written at practical exam upang makatanggap ng badge na magpapakwalipika sa kanila para sa Pokemon League. Matapos matanggap ni Ash ang kanyang testing number na 7, nagkomento si Jessie mula sa malayo na gusto niya ang numerong 7. Iniwas ni Jessie ang kanyang paningin nang mapansin ni Ash na nakatingin siya, ngunit binaliwala na lang ito ni Ash. Sinabihan ng attendant si Ash na hindi siya pinapayagang gumamit ng sarili niyang Pokemon sa panahon ng pagsusulit, kaya napipilitan niya itong ibinigay. Nang mapansin ni Brock ang presensya ni Nurse Joy, isiniwalat nito sa kanila na kukuha siya ng pagsusulit dahil wala siyang oras para maglakbay sa iba't ibang gym. Nang pumasok si James sa gusali, mabilis niyang iniwasan si Ash at nagtungo sa counter. Nakasalubong niya si Jessie at nagkaroon sila ng pagtatalo. Ipinaliwanag ng dalawa ang kani-kanilang dahilan sa pagkuha ng pagsusulit nang biglang lumitaw si Meowth sa harap nila. Sinabi niya na nabisto niya ang kanilang panlilinlang para iwan siya at kinalmot sila sa mukha. Nagsimula na ang unang bahagi ng pagsusulit, ang mga kalahok ay pinaharap sa mga true or false na tanong sa computer. Nagsimula si Ash sa Lickitung, sunod ay Ninetales at Wartortle, pagkatapos ay Hitmonlee, at sumunod ay Magikarp, habang galit naman si James dahil sa panahong nagkaroon siya ng problema sa isang Magikarp na kakaibang kumilos, at sinagot naman ni Jessie ang lahat ng tanong ng true na sagot, sa pag-asang tama ang kalahati ng mga ito. Sa ikalawang bahagi ng pagsusulit, ang mga kalahok ay sumabak sa isang recognition test. Hinulaan ni Ash na ang unang silhouette ay isang Voltorb, habang si James naman ay nagkamali sa pagsasabing ito ay isang Pokeball at sinabi naman ni Jessie na ito ay isang Electrode. Gayunpaman, silang tatlo ay mali dahil lumabas na ito ay isang Jigglypuff mula sa itaas. Matapos ang 15 mapanlinlang na tanong na inilahad sa katulad na paraan, nagprotesta si Jessie laban sa mga ito. Sa bugso ng galit, nilisan ni Jessie ang pagsusulit. Pagdating sa labas, ginising ni Jessie ang natutulog na si Meowth at sinabing tutulungan siya nito sa kanyang paghihiganti. Nang ipakita ang scoreboards, isiniwalat na si Nurse Joy ang nakakuha ng pinakamataas na marka, habang si Ash naman ang nakakuha ng isa sa pinakamababang marka kasama si James. Sa ikatlo at huling bahagi ng pagsusulit, ang lahat ng kalahok maliban kay Jessie ay nagkaroon ng Pokemon battle laban sa exam instructor, kung saan pinili ni Nurse Joy ang Squirtle para lumaban sa Charmander. Samantala, pumili rin sina Ash at James ng random na set ng 3 Pokemon, na hindi pa nila pwedeng makita ang laman. Pagkatapos nilang piliin ang kanilang mga sinturon, hinarap na ni James ang kanyang examiner. Ang unang Pokemon ni James ay isang Pikachu at sobrang ikinatuwa niya ito. Kaso hindi nito na kayang labanan ng Graveler ng examiner dahil dehado ang electric type sa rock type. Matapos mawala ng puntos, napikon si James at sabay na inilabas ang dalawa pa niyang Pokemon na sina Charizard at Ivysaur, ngunit labag ito sa panuntunan kaya napatalsik siya sa exam. Nang pagkakataon na ni Ash para harapin ang examiner, pinalakas ang loob niya ni Brock, Todd, at Misty. Nagpalabas ang examiner ng isang Flareon, kung saan inilabas ni Ash ang kanyang unang Pokemon, na lumabas na isang Weezing. Gumamit ng flamethrower ang Flareon at kinontra naman ito ni Ash ng smog ni Weezing. Sunod, pinagamit ni Ash si Weezing ng smokescreen at tackle para talunin si Flareon. Sa ikalawang round, naglabas ang examiner ng isang Jolteon, habang inilabas naman ni Ash ang isang Arbok, ngunit hindi niya matukoy ang mga moveset nito. Sa huling sandali, pinagamit ni Ash si Arbok ng glare kay Jolteon, dahilan para tumigil ito sa kinatatayuan nito.
Sinundan ito ni Ash ng rap pero natusok si Arbok ng mga matutulis na tinik mula sa balahibo ni Jolteon. Bago pa man makapag-react si Ash, pinasabugan ni Jolteon si Arbok ng Thunder na nagpatumba rito. Inilabas niya ang kanyang huling Pokemon na lumabas na isang Meowth. Sumunod naman ang Examiner at naglabas ng Vaporeon na nagawang i-freeze si Meowth. Kinalmot ni Meowth ng Team Rocket si Ash sa mukha bago pinalaya ang naninigas na Meowth. Gustong hulihin ng Examiner ang nagsasalitang Meowth ng Team Rocket pero nakialam sina Jessie at James gamit ang kanilang mga rented Pokemon. Habang binibigkas ng Team Rocket ang kanilang moto at inaalis ang kanilang mga disguise, inutusan nila ang mga rented Pokemon na atakihin ang Examiner. Gayunpaman, sinabihan ng Examiner ang mga ito na harapin ang Team Rocket na sinunod naman nila. Habang inaatake ang Team Rocket ng mga rented Pokemon, tinapos sila ni Ash gamit ang explosion ng rented na Weezing. Matapos tumilapon sa ere ang Team Rocket, humingi ng paumanhin ang Examiner sa mga kalahok dahil kailangan nilang magsimula muli sa umpisa. Tumanggi na si Ash na kumuha muli ng exam at sinabing mas gusto niyang makuha ang mga badge sa tamang paraan. Matapos magpaalam ng grupo ni na Ash sa Examiner at kay Nurse Joy, lumitaw si Todd kasama ang Meowth ng Team Rocket na nasugatan sa pagsabog. Pagkatapos ay sinabi ng Examiner na sa wakas ay nahuli na niya ang kanyang nagsasalitang Meowth, habang sina Jessie at James naman ay naiwang kasama ang rented na Meowth.